Alleluia. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kaniyang guro, at walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa o hindi kalooban ng iyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang magtagtwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, simple lang ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot na sundan siya. Huwag tayong matakot na sundin ang yapak ng ating Panginoon. Kung nakapagsimba kayo ngayong linggo, mula Lunes hanggang kahapon, sunod-sunod at magkakadugtong yung mga pagbasa na binabasa sa ating ebanghelyo. At ang lahat ng iyon ay tungkol sa pagtawag, pagsunod, at lahat ng kaakibat ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, kadugtong pa rin. At ang kanyang paalala, huwag tayong matakot na sumunod sa Kanya. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung tungkol sa pagtawag kay Isaías para maging propeta ng Panginoon. Pero ano yung kinakatakot niya? Natatakot siyang sumunod dahil siya'y makasalanan. Natatakot siyang maging propeta dahil alam niya na siya ay may mga pagkukulang. Pero ang paalala sa atin, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon dahil unang-una, siya ang magpupuno ng ating pagkukulang. Siya ang magpupuno ng ating pagkukulang. Sa buhay natin, maraming tayong ikinakatakot.
Pero sa Biblia, sa banal na kasulatan, ilang ulit bang sinabi ang mga salitang huwag kang matakot? 365. 365 days na sinabi sa Bible, huwag kang matakot. Na kung titingnan natin, kung susumahin natin, ibig sabihin, sa bawat araw ng ating buhay, sinasabihan tayo ng ating Panginoon, huwag kang matakot. At pwede din nating i-claim na araw-araw sinasabihan tayo ng ating Panginoon, huwag kang matakot na sundin ako. Huwag tayong matakot na sundin ang ating Panginoon araw-araw dahil unang-una, siya ang bahalang magpuno sa ating pagkukulang. Minsan nakakatakot sumunod sa ating Panginoon dahil alam natin tayo mismo makasalanan. Alam natin na tayo mismo hindi karapat-dapat na sumunod sa yapak ng ating Panginoon. Hindi karapat-dapat na magpahayag ng mabuting balita. Hindi karapat-dapat na tawaging Kristiyano. Pero katulad ng karanasan ni Isaías sa ating unang pagbasa, ganon din naman ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Kung papaanong nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ang bibig ni Isaías, ganon din naman kung ano man yung kakulangan natin, kung ano man yung kasalanan natin, Diyos na ang nagpupuno noon. Diyos na ang bahala doon. Kaya wag tayong matakot sumunod sa Kanya. Dahil kung ano man yung pagkukulang natin, Diyos na ang magpupuno doon. Pangalawa, hindi tayo kailangang matakot na sumunod sa ating Panginoon dahil mahalaga tayo. Ang bawat isa sa atin ay nilikha ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay talagang mahalaga sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, sa ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, walang bumabagsak na maya sa lupa nang hindi niya kalooban. At ano pa yung sinabi niya? Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Kaya huwag tayong matakot na sumunod sa ating Panginoon dahil ang halaga natin ay hinding-hindi matutumbasan ng kahit na ano paman sa mundo. At ang halaga natin ay natatangi sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay hinding-hindi mapapalitan ng kahit na ano. Tayo ay nag-iisa. Ang bawat isa sa atin ay unique sa mata ng Panginoon at napakahalaga. Di ba? Napaka-consoling, napaka-comforting na maalala ang katotohanan na ito. At huwag tayong mag-alala dahil Diyos na ang bahala sa atin. Huwag tayong mag-alala, mahalaga tayo sa mata ng Diyos. At pangatlo at pinaka-importante, huwag tayong matakot na sundin ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Dahil mahal niya tayo. At sapat na yung dahilan para sundin natin ang ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating Panginoon, huwag tayong matakot na sumunod sa Kanya. Huwag tayong matakot na sumunod sa Kanya dahil siya na ang pupuno sa ating kakulangan. Huwag tayong matakot na sumunod sa Kanya dahil mahalaga tayo sa mata ng Diyos at hinding-hindi tayo mapapalitan. At huwag tayong matakot sumunod sa Kanya dahil unang-una at higit sa lahat, mahal tayo ng Diyos. Iingatan niya tayo. Amen.